Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, okay? Sa Libra sign with the air elements. Lala Baby nagpapakilala. Okay? Isa lang po like, subscribes, and share. Bigyan ko kayo ng reading sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng July. Okay? So titingnan natin your energy. Okay? Kaninong energy ito? Tingnan natin, has it something to do about your marriage, your romance, work, past, present, future? Things begin to happen once belief becomes a deep conviction. Di ba? It's like pinangahawakan mo, okay? Kumbaga dito kung ano itong, it's like, ano itong nakita mo sa vision mo, okay? Pinangahawakan mo, okay? Na pwede ito ay magkaroon ng success, di ba? It's like, you are 100% sure, okay? Na magkakaroon ito ng success, okay? Or kailangan ito'y mangyari, di ba? Okay? Ito yung tinatawag, it's like, itong pinaniniwalaan mo. It's like, your vision, okay? Your intuition cannot lie. Yan na nakikita ko. A journey of 1,000 miles begin with a single step. Ang ganda, ano? Yan. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. Yan, di ba? It's like, sabi na natin gusto kong bumili ng Bentley car, di ba? Kahit mag-manifest ka pa ng mag-manifest maghapon, isang linggo, isang buwan, isang taon, hindi ito mangyayari if there is no action, okay? You have to work hard for it, okay? Para ito is makamit mo, mabili mo, okay? Your dream car, your dream house, di ba? Yung halimbawa sabihin natin your dream marriage, about marriage, di ba? Children, career, work, whatever, okay? Your last energy card. Problems are not stop signs, okay? They are guidelines, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kaya dumarating ang mga problema, ito yung tinatawag na, okay, siguro, it's a message from God, di ba? Yan. It's like a signal, okay, na meron kang dapat na ito yung wag mong ipagpawalang bahala. Something like that, di ba? It's like, anong tinatawag, a waking call. Yun na nakikita ko, ha? Yan, no? Problems are not stop signs. They are guidelines. So, it's like tinatawag, a waking call. Yan. Kaya ka nagkaroon ng problema. Okay? Yan. So, maaaring dito tinatawag ka lang ng Diyos, di ba? Para pansinin mo siya, di ba? Maybe sabihin natin, for the past many years, okay, nakalimutan mo na ang Panginoong Diyos. That's why God, dumating itong problemang ito. Para ibig sabihin naman, pansinin mo naman ako, Libra, di ba? Yan. It's a waking call, okay? You need God sa buhay mo. Yan, ha? Okay. So, naririto ang tinatawag na the Emperor. Yan, no? So, ito dito siya. Dito ko siya nakita, okay? Yan. Ibig sabihin nito, tinatawag na, kalimutan mo muna itong, halimbawa sabihin natin, yung trabaho mo, your activities, okay? Your commitment to others, okay? Kasi meron ditong problema na kumbaga dito tinatawag, maaaring dito tinatawag ka ng Diyos, okay? God is inviting you to talk, to have a talk, okay? To Him. Yan, ha? So, ibig sabihin niyan tinatawag na conversation with God, okay? With or to God, yan, ha?
So, narito ang tinatawag na the nine, okay? The nine of swords, di ba? So, ibig sabihin itong the nine of swords na ito, okay? It's about your communication sa Diyos. Yan. So, nakikita ko this time, it's like tinatawag na you will close yourself. It's like alienating yourself to others. Okay? It's like tinatawag tayo muna, okay? Hindi ko ito masolve, di ba? Kumbaga dito ay kailangang ako ay kumonsulta sa Panginoong Diyos. Yan, ha? So, God is calling you. Okay? So, meron dito tinatawag na the five, okay? The five of pentacles, blessings yan. Whatever your problem, whatever is it, okay? You are asking, you are seeking, okay? You want to resolve. Yan, oh. Yan, oh. Diba? Big sabihin nito, mareresolve ba? Okay? Mareresolve ang problema nyo, okay? Narito ang tinatawag na the two of swords. So, ibig sabihin nito yung tinatawag harmony, alignment. Okay? It's about harmony and alignment to others. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung kailangan na siguro dito sa isang relationship na ito, hindi kailangan magpalitan ng maanghang na salita. Di ba? Sa relationship na ito, ibig sabihin nito yung tinatawag pang-unawa para ma-preserve, okay? Ma-maintain itong relationship na ito. Ito man ay marriage, okay? At work, with your colleagues, boss, friends, society, neighbors, parents, siblings, di ba? Spouses, children, di ba? Okay. Kailangang ma-maintain itong relationship na ito. Yan, no? Di ba? It's like tinatawag, kailangan magkaroon ng harmony between you and them. Okay? So, nakikita ko dito what you can offer sa tinatawag the five of pentacles. Okay? It's like dito, yung tinatawag na you want to serve them, di ba? You want to commit yourself, di ba? To them at work. Let's say sabihin natin, gusto mong i-commit, okay? Ibigay 100% of yourself, okay? Sa relationship na ito, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na your relationship to others dito sa nine of okay? Nine of swords. So, nakikita ko for some of you here is wala namang away. Wala ako nakikitang away. Okay? Yeah, it's like tinatawag na you support their ideas, you support their thoughts, they also support you. Diba? Nakikita dito yung tinatawag harmony and alignment. Okay? Towards you and them. Okay? Walang away. Wala akong away na nakikita. Okay? So, ibig sabihin nito, itong taong ito is tinatawag na ang kanyang way of communicating to them. Okay? Yan. Is tinatawag kahanga-hanga. Diba? So, nakikita dito yung tinatawag na yung kanyang state of mind. Okay? Paano siya makipag-usap? Ito yung tinatawag, it's like hinahangaan siya. Okay? Hinahangaan siya ng mga tao. Yan, ha? Kasi may hawak siya dito, it's like merong cross, di ba? Ibig sabihin nito, reliable ang kanyang salita. Okay? Yan. Di ba? So, ibig sabihin, maybe this person is a preacher, di ba? Social motivator, maaring meron siyang podcast, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na ang kanya sigurong binablog, okay, is about, sabihin na natin, how to enhance beauty, how to maintain a good relationship, a marriage, di ba? So, ibig sabihin nito, yung kanyang tinatawag na
how how can how can this person help? Okay? Yan. Paano siya makakatulong? Let's say sabihin natin sa society, sa kanyang relatives, sa kanyang mga siblings, sa kanyang neighbors, di ba? Sa kanyang mga friends. Kumbaga dito yung tinatawag, masyado siyang open. Okay? It's like everything kung kaya niyang ibigay. Especially to the last, sabihin na natin ito na yung kanyang last penny, ibibigay niya. Okay? Yan. So, ibig sabihin kung ito is, nakikita ko kasi nagtabi itong the Emperor and the Five of Swords, di ba? Okay? Maaari ito tinatawag, it has something to do about their, what they are doing, di ba? Profession, work, di ba? So, ibig sabihin, maaaring siya is a mayor, a konsehal, di ba? Barangay, kapitan, politician, di ba? Ibig sabihin, narito siya sa tinatawag, naka-engage, okay? Yan ang kanyang sinumpaang trabaho, sinumpaan, okay? Nagagawin niya, di ba? It's like dito sabi niya, okay, kailangan ma-maintain ang peace and order sa ating subdivision, di ba? Yan. Kailangan dito is walang magkakaaway, di ba? It's like this person has a lot of responsibility towards others. Yan ha, okay? To keep a relationship balance, di ba? So, ibig sabihin itong taong ito is kalmado. Yan ha. Yan o, kalmado. Yan na saan yan? Oh, kita mo. Yan ha. Malalim ang kanyang conviction. Oh. Things begin to once belief becomes a deep conviction. Yan o, kita mo. Diba? Kailangan tayo mag-materialize. Diba? It's like this person accept no for an answer. Kailangan tayo mag-materialize. Diba? She is dealing with people. Diba? It's like dito, tinatawag, maintain niya ang peace and order. Okay? So, yan lang nakikita ko. It's about this person, dinadescribe, diba? About his relationship to others and what this person can do, okay? Can give, okay? Can contribute, okay? To the society, family, marriage, children, yan. So, ibig sabihin nito, yan, it's about his deep conviction. Yan, diba? Yan, So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, okay? It's about his mind, diba? It's like, mangyari ang gusto kong mangyari, diba? It's like this person has a short temper too. Yan, very, very temperamental. Temperamental ba ang tawag doon? Kaya yan ang nakikita dito. Has a short temper. Okay? Madaling magalit din. Madaling sumabog, mag-explode. Di ba? Okay? So, then it describes, like tinatawag, he's just a human being. Di ba? Meron siyang kabaitan. Meron din siyang tinatawag the evil sides. Di ba? It's like dito yung tinatawag na pagka there is irritation. Okay? Sa tinatawag na relationship, agad-agad umaalis, kumakalas ang tao na ito. Dinidescribe ang tinatawag Libra sa tinatawag na the tower. Okay? Kumakalas, umaalis agad. Diba? Yan. If there is a problem, diba? Yan o. If there is a problem, ibig sabihin nito, it's like, hindi na magwa-work out itong tinatawag relationship. Kaya ibig sabihin nito, alis na. Okay? So, kaya nga dito dumikit ang tinatawag na the Five of Pentacles to the Five of Aquarius. Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, if there is a problem, di ba? It's like tinatawag, nagkaroon ng paghihiwa-hiwalay. Di ba? So, ito yung tinatawag na paano niya ito mape-prevent, di ba? Yan. Paano niya mape-prevent, masosolve. Once this started, nagkaroon ng, halimbawa, it's like unexpected, di ba? Kaya dito lumabas ang the Five of Pentacles, di ba? Okay? It's like, sabihin na natin, tinatawag na this is a time na
para maiwasan, okay? Itong tinatawag na hindi pagkakaintindihan, paghiwa-hiwalay, di ba? Scattered, di ba? Yung tinatawag na nagtakbuhan ako sa ang direksyon, di ba? Kailangan ito yung peace and order. It's like tinatawag na ay ipunin, i-gather, okay? Kaya narito ito. Yan, oh. Kailangan i-gather, okay? I-gather, yan. It's like tinatawag ay nakakahinayang, di ba? Once this relationship breaks up, nagkaroon ng breaks up, okay, tinatawag na yung foundation is nagiba, okay, nakakahinayang. So, para ma-maintain ang tinatawag na relationship, okay, magkaroon ng strong foundation, maging solid, kailangan ito. Tinatawag the Five of Pentacles, di ba? It's like the tinatawag, it comes from you. It will comes from you, di ba? Coming from you, di ba? Yan. Para ma-prevent, okay? Ito, yan ha? It's like halimbawa, one time in your life, nagkaroon ng break, yung tinatawag na break up, di ba? Misfortunes, di ba? Ibig sabihin nito, so nakikita ko dito, the past and the present, para ito'y maiwasan uli, yung tinatawag na paano mo ito ma-maintain, di ba? Yan. So, it's more about coming from you, di ba? Para ito'y hindi na maulit. Especially dito sa tinatawag na relationship between you and them, especially kung bubuo ka ng bagong relationship, ito man ay love romance or ito man is it has something to do about others, friendship, work, di ba, career, di ba, yan, your health kasama na rin dito, okay, children, family, parents, relatives, di ba? Yan. So, it always comes from you, di ba? Para ma-prevent. Ito man is tinatawag na maiwasan, para ito'y maiwasan in the future, di ba? So, if there is a tendency na maulit-ulit what happens in the past, di ba? About the relationship, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kailangan ito is magmula sa iyo, di ba? It's like tinatawag, calling for assembly, calling for your attention, mag-gather, kailangan i-gather, di ba? Para ito hindi maulit. Okay? Whatever. Sabihin na natin ito'y nangyari in the past. It's like tinatawag nangyayari, maaring nangyayari uli. Okay? Para ma-prevent, para in the future, maiwasan. Hindi na ito maulit. Okay?